Sa huli ay pinili ni Lan Fei ang kanyang mga alagad, sa kadahilan ng baka lumayo ang mga loob nito sa kanya. Aalis na sana sila Lan Fei, nang biglang umatake si Lin Yunxiao. Sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapaghanda si Lan Fei, at dahil hindi na niya magagawa pang makailag, ay ginamit niyang pangharang ang alagad niyang babae, na agad namang hinimete. Sa huli hindi tinuloy ni Li Yunxiao, pag-atake dahil gusto niya lamang ipakita, kung anong tao talaga si Lan Fei sa kanyang mga alagad. Matapos makaalis ni Lan Fei at ng mga alagad, ay pinalabas na ni Li Yunxiao ang kanina pang nanunood sa dilim na si Jie Rong. Nagulat si Jie Rong sa nakita, at itinigil na ang masamang balak, dahil sa takot kay Lin Yunxiao. Naging isang maamong tuta si Jie Rong, ibinigay ang ingredients na kailangan ni Li Yunxiao, at ginamo ang dalawa nitong kaibigan. Pagtapos nito ay hiningi niya na ang lunas sa kanyang sakit. Sa una ay nagalit si Jie Rong, dahil akala niya ay pinaglalaroan lang siya ni Li Yunxiao, pero lingid sa kaalaman niya, na walang pakialam sa kanya si Li Yunxiao, dahil isa lamang siyang first-class alchemist. Tapos matinggap ni Jie Rong ang recipe na siyang lunas sa kanyang sakit, ay namangha ito, na pag-isip-isip, ay isang totoong mapagkakatiwalaan, at sobrang misteryusong tao. Dahil tapos na si Jie Rong sa kanyang pakay, ay nagpaalam na siya kay Li Yunxiao. Ngunit hindi pa pala nagtatapos, ang delubyo ni Jie Rong, dahil bukod sa lason sa kanyang katawan, ay may isa pa siyang problema, ayon ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang power. At mas mahirap ito gamutin ng 100 beses, sa una niyang problema. Dagdag pa nito, na kahit mawala ang lason sa kanyang katawan, ay malabo na siyang makabalik sa pagiging first-class alchemist, at kung seswertehin naman siya, ay baka abutin ng 50 taon bago siya makabalik, sa pagiging first-class alchemist. Ngunit kung si Li Yunxiao ang tatanungin, ay kaya niya itong ma-promote sa first-class alchemist, sa loob lamang ng 50 na araw. Hindi naniwala si Jie Rong, at sinabihan pa si Li Yunxiao, na manloloko. Muli, sinabi ni Li Yunxiao, na hindi si Jie Rong ganun ka-importante, para bigyan ng pansin at lokohin. Sa titig ni Li Yunxiao, ay nagbago ang isip ni Jie Rong, at muli niyang tiyan tanong si Li Yunxiao, kung kaya ba talaga nitong maibalik, ang kanyang dating lakas. Sinagot siya ni Li Yunxiao, na hindi lang ang lakas niya, ang babalik sa loob ng 50 na araw, kundi pati ang pangarap niyang maging tunay na first-class alchemist. Tinanong ni Jie Rong si Li Yunxiao, kung ano ang kapalit nito, at ang sagot ni Li Yunxiao, ay simple lang, ayon ay ang maging, kanyang alipin. Hindi pumayag si Jie Rong, subalit wala siyang nagawa, dahil sa kung anong pressure, ang bumalot sa kanyang isip, at nagpaluhod sa kanya. Naramdaman niya ang lakas, ng soul power ni Li Yunxiao, na sa kahit anong oras, ay kaya siyang, lamunin. Binigyan siya ni Li Yunxiao, ng 3 segundo para magdesisyon. Sa pagnilay-nilay ni Jie Rong, ay napagtanto niya na kapag pumayag siya, ay maaari siyang makatungtong, sa mataas na posisyon ng buhay, at kung hindi naman niya ito tatanggapan, ay habang buhay niya itong pagsisihan, kaya huli ay pumayag na siya. Matapos ang mahabang kambansihan ay inabot ni Li Yunxiao ang isang papel kay Jie Rong. Laking gulat nito, nang malaman niya ang nilalaman ng papel. Ito'y walang iba, kundi isang spirit training formula, na may kakayang mapalakas ang soul power ng mag-e-ensayo gamit nito. Tuluyan nang ang bumigay si Jie Rong, at naging sunod sa niyan kay Li Yunxiao. Pinaalis na siya ni Li Yunxiao, at tatawagan na lamang kapag may kailangan. Habang naglalakad pabalik si Jie Rong, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natanggap. Sa kadahilanang ang pinaka-importanteng bagay, sa isang alchemist ay mapataas ang kanilang spirit energy, at para sa normal na alchemist, ay magagawa lamang ito sa paulit-ulit na pag-practice ng alchemy. Gayunpaman ito'y sobrang bagal na paraan, sa kabilang banda ang spirit training, ay ang isang mabisang paraan para mapataas ng mabilis ang spirit power, subalit, limitado lamang ang mayroon nito, na kahit ang royal family ng bansa ay wala nito. Sa isip-isip ni Jie Rong, ay sobrang swerte niya bilang isang alipin ni Li Yunxiao. Sa isang sulok ay makikita na si Li Yunxiao, ay patuloy pa rin ang pag-e-ensayo, kahit sa oras ng pagpapahinga. Sa kadahilanang ang kanyang spirit power, ay lubos na hamina, na umabot sa puntong, mas mahina pa ito sa normal na first-class refiner.
At kanina lamang ay ginamit pa niya ito kay Jerome, na lalong nagpahina sa kanyang kondisyon. Batid ni Li Yunxiao, na oras lamang ang kanyang kailangan, at mabilis siyang makakabalik sa pagiging emperor, ngunit sa pangalawang buhay niya ngayon, ay balak niyang higitan ang dati niyang lakas bilang si Emperor Gu Feiyang, at marating ang antas ng lakas na maririnig lamang sa mga alamat. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaki niyang kalamangan, ay hindi ang kanyang memorya sa nakaraan niyang buhay, hindi rin ang Heavenly Tyrant Body Technique, kundi, ang Spirit Training Technique, na nakuha niya sa Tiandang Mountain bago pa siya mamatay. Ito ay ang Godly Evolution Technique, isang pambihirang teknik na hindi niya man lang narinig noong siya ay emperor pa. Ang teknik na ito ay labis na nakapagpamangha sa kanya. Maari din na isa ito sa dahilan kung bakit siya'y muling nabuhay. Dahil simula nang makuha niya ang memorya ng nakaraan niyang buhay, ay para bang sariwang-sariwa parent sa kanyang pandinig ang nilalaman ng teknik na ito. Sa kanyang tansya kung gagamitin niya ito, ay maibabalik niya ang kanyang dating spirit power ng sobrang bilis. Ang cultivation sa kontinente ng Tianwu ay nahahati sa martial artist at refiners. Ang regular na martial artist ay nag-iensayo ng kanilang energy na may kasamang kunting pagpapalakas ng katawan. Samantala ang refiners ay nag-iensayo ng kanilang spirit power. At nahahati ito sa tatlong parte na tumutugma sa kakayahan ng isang tao. At kung alinman sa isa dito ay mapaabot mo sa pinakatugatog, ay makakabilang ka na sa mga taong kayang makapagpabago ng sitwasyon sa kontinente. Si Li Yunxiao, na nagawang marating ang tugatog ng energy at consciousness ay batid niya na kailangan balanse ang tatlo. Ang bawat emperor ay kaparehas niya ng narrating. Bawat isa sa kanila ay may dalawang kakayahan ng isang tao na napaabot sa tugatog ng kapangyarihan. Ngunit nang maabot ni Li Yunxiao ang Nine Heavens Realm, ay hindi na niya nagawang lagpasan ito, dahil napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi kakayanin ang susunod na level ng lakas. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, para lang makuha ang Heavenly Tyrant Body Training. Dahil kapag nagawa mong balansehing marating ang tugatog ng iyong energy, consciousness at essence, ay saka mo lamang maaring subukan at pasukin ang 10 Ultimate Realm na wala pang nakakagawang makarating. Sa kasalukuyan ay hawak na ni Li Yunxiao ang Heavenly Tyrant Body Training at Godly Evolution Technique na siyang magiging daan para matupad ang kanyang pangarap na makatungtong sa 10 Ultimate Realm. Gamit ang pendant na nakuha ni Li Yunxiao kay Lang Fei, ay magre-refine siya ng 13 Heavenly Needles na siyang gagamitin niya para buksan ang kanyang nakasaradong chakra. Inilabas ni Li Yunxiao ang materyales na nakuha kay Jerome at sinimulan na ang proseso ng pag-refine. Nagpalutang-lutang ang mga materyales habang kinokontrol ni Li Yunxiao. Hindi rin nagtagal, ay nabuo niya na ito, at agad na itinurok sa kanyang katawan, para buksan ang lahat ng kanyang chakra, subalit 5 lang rito ang tuluyang nabuksan. Para mabuksan pa ang iba, ay kailangan niya ang 4 pang piraso ng pendant sa pamilya ni Lan Fei. Matapos ng pag-iensayo ni Li Yunxiao, ay saktong paggising ng kanyang mga kaibigan, na inakalang si Li Yunxiao ay nilaso nila Lan Fei. Pinakalma ni Li Yunxiao ang kanyang mga kaibigan, at unti-unting ipinaliwanag ang nangyari. Hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Li Yunxiao, pero kinalaunan ay natanggap din nila ito, sa pag-aakalang si Li Yunxiao ay nagmana sa sikat at kilala nitong ama na isang general sa kanilang bansa. Kahit alam na ng mga kaibigan niya ang nangyari, ay labis pa rin ang kanilang pag-aalala sa maaring gawing pagganti nila Lan Fei kay Li Yunxiao, na baka umabot pa raw sa puntong magpadala ito ng asasin para sa kanya. Kontra naman ng isa niyang kaibigan, na malabo daw iyong mangyari dahil ang isa sa pinakamalakas sa kanilang bansa ay ang dean ng kanilang paaralan, na kahit ang emperor ng kanilang bansa ay kailangang sumunod sa patakaran ng kanilang paaralan. Sumang-ayon naman ang kaibigan, subalit sinabi nito na mukhang nakakalimutan niya na ang half-brother ni Lan Fei ay ang ikatlong pinakamalakas sa listahan ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan, at maaring ito ang gumawa ng paraan para makapaghiganti si Lan Fei. Si Li Yunxiao na tahimik lang, ay hindi man lang sila binigyan ng pansin, dahil kahit ang dumating pa raw,
ay ang mga kabilang sa pinakamalakas sa kontinente, ay hindi siya natatakot, dahil siya bilang si Gu Feiyang sa katauhan ni Li Yunxiao, ay ang ikatlong pinakamalakas na emperor. Tuloy pa rin ang pag-aalala ng dalawa niyang kaibigan, na agad namang pit-agile ni Li Yunxiao, dahil batid nito na kahit anong mangyari, ay darating ang panahon, na sila ay maghaharap, at kung hindi siya haharapin ni Lan Xuan, ay siya mismo ang hahanap dito. Sa kadahilan ng hawak ni Lan Xuan, ang isa sa mga pendat, na kailangan ni Li Yunxiao. Sa mata ng ating bida, ay hindi problema si Lan Xuan, at nais niya lamang makuha ang pendant. Sa kabilang banda, si Lan Fei ay nagtungo sa kanyang uncle, para magpatulong na parusahan si Li Yunxiao. Nais nitong tulungan siya, na kumbansihin si Lan Xuan, na ipagiganti siya kay Li Yunxiao. Na agad namang tinutulan ng kanyang uncle, na isang guro sa kanilang paaralan. Sambit nito, na mabuti na lamang at nasa gitna ng pag-eensayo si Lan Xuan, at hindi nabalitaan ang nangyari, sa kadahilan ng maaari siyang mawalan ng bilang, sa kanilang pamilya kapag nalaman nitong, nakuha ni Li Yunxiao ang kanyang pendant, na sumisimbolo sa pagiging isa sa kandidato, bilang susunod na tagapamahala ng kanilang pamilya. Tinanong naman ni Lan Fei, kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot siya ng kanyang uncle, na siya na raw ang bahala, na gumawa ng paraan. Dahil paparating na rin naman, ang kanilang taon ng pagsusulit, na siya namang pamamahalaan nito. Sa pagsusulit na gaganapin, ay susubukan niyang patalsikan, si Li Yunxiao sa paaralan, sa dahilang hindi ito nakakapaglabas ng chakra, at sa panahong napatalsik na ito sa paaralan, ay sa kanila isasagawa ang planong kunin muli ang pendant. Dagdag pa nito, na sa mga susunod maaring mangyari, ay si Lan Fei na raw ang bahala, kung anong gusto niyang gawin kay Li Yunxiao. Hindi man bukal sa loob ni Lan Fei na mag-ante pa ng ilang araw, ay wala na itong nagawa, at sumunod na lamang. Subalit may gustong idagdag si Lan Fei, at hiningi nito ang kooperasyon ng kanyang uncle. Ibinulong ni Lan Fei, ang kanyang plano sa mga natitira pang araw, bago ang pagsusulit, na ikinatuwa naman ng kanyang uncle. Sa team na pagsasanay ni Li Yunxiao, ay nakaramdam siya ng mga presensya, gumamit siya ng Universal Detect, at nakita niya na may ilang tao ang gumagawa ng anomalya, sa kanyang silid pahingahan. Sa pagmamatsyag nito sa ginagawa ng mga naghihimasok, ay napag-alaman niya, na may mga masama itong balak, at gusto siyang mapahamak, sa pamamagitan ng mga salawal na inimbak sa kanyang higaan. Sa unang tingin ni Li Yunxiao, ay batid niyang, ito ay planado ni Lan Fei. Imbis na may inis, ay naisip ni Li Yunxiao na makipaglaro, sa plano ni Lan Fei. Nagpunta si Li Yunxiao sa Autumn Forest sa loob ng paaralan, at doon nadatnan niya, ang iba't ibang uri ng kahalayan, na ginagawa ng mga mag-aaral. Maya-maya pa, ay may dumating na isang babae, na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon, at humihingi ng tulong sa dahilang, mayroon isang lalaki ang humahabol dito para ito'y gahasain. Hindi si Li Yunxiao naniwala, at tinutukan niya ito ng espada. Tuloy pa rin sa pagmamakaawa ang babae. Nang malapit ng magawa ng lalaki ang nais nito, ay nakatakas ang babae, at tumakbo sa posisyon ni Li Yunxiao. Ilang sandali lamang, ay dumating ang iba pang mag-aaral, at isang guro, na nauna nang tawagin ni Li Yunxiao, bago pa man siya magtungo sa Autumn Forest. Nagulangtang ang lalaki, dahil ang guro na sumulpot ay si Feng Buping, na kilala bilang isang striktong guro. Mula sa malayo, ay nakatanaw lamang sila Lan Fei, habang pinapanood ang bigo nilang plano. Pinugbog ng mga mag-aaral, ang rapist na lalaki. Nagpasalamat ang guro kay Li Yunxiao, dahil naagapan ang pangyayari. Sinabi rin nito sa babae, na si Li Yunxiao ang nagsumbong sa mangyayaring kaganapan ngayon. Nagulat ang babae, dahil alam ni Li Yunxiao ang kanilang plano. Mula sa malayo ay nanatili paring walang kibo si Lan Fei, at hinayaang mapahamak ang kanyang alagad. Dumating ang dalawa pa niyang alagad, para ipaalam sa kanya na nagawa na nila ang kanilang parte sa operasyon. Hanggang sa huli, ay hindi lumabas si Lan Fei, at natapos na rin ang pangbubugbog, na humantong sa pagkabaldado ng lalaking rapist. Habang buhat-buhat ni Li Yunxiao ang babae, ay sinabihan siya ng guro, na maari niya na itong ibaba, at ipapahatid na lamang sa kakilala nito, pabalik sa kanilang silid pahingahan. Bago pa makaalis ang lahat, ay dumating si Lan Fei,
kasama ang malaking grupo ng kababaihan, at sinabi sa guro na ang salawal ng maraming kababaihan ay ninakaw sa gitna ng gabi. Nagulat ang guro at tinanong ang isa sa mga babae na si Princess Rusho kung ito'y totoo. Agad namang sumagot ng oo, si Princess Rusho at humingi ng tulong sa guro para hulihin ang magnanakaw. Sa gitna ng usapan, ay sumingit si Lan Fei, sabay sabing ang magnanakaw raw, ay nakitang tumakbo papuntang Autumn Forest, habang nakatigtig kay Li Yunxiao. Tinanong siya ni Li Yunxiao, kung ano ang kinalaman niya sa nangyari, at bakit kasama niya ang mga kababaihan, na agad namang pinagduduhan ng mga kababaihan, nang may biglang sumigaw, na siya raw ang nakakita sa tumakbong magnanakaw, na agad nitong sinabi niya kay Lan Fei. Nagmagandang loob lamang daw si Lan Fei, dahil gusto niyang makatulong, at mahanap ang magnanakaw. Pagkatapos nitong magsalita, ng mga mabulaklak na salita, ay bigla nitong pinagbintangan si Li Yunxiao, na agad namang sinuportahan ng nakakita kuno ng magnanakaw, at dagdag pa nito nakahawig din ito ni Li Yunxiao. Tinutulan naman ito ni Princess Rusho, dahil malabo daw itong gawin ni Li Yunxiao. Nagdesisyon si Li Yunxiao, na kusa nang ipakita sa guro, ang kanyang silid upang malaman, kung siya ba talaga ang magnanakaw, at kung hindi naman mapatunayan ang bintang ni Lan Fei, ay kailangan itong magbigay ng paliwanag. Sa ginawa ni Li Yunxiao, ay nakumbinsi niya ang ilang kababaihan. Sa mga nangyayari ay kinutuban na si Princess Rusho, at nag-alala para kay Li Yunxiao. Malapit na silang makarating sa silid pahingahan ni Li Yunxiao nang matano nila ang guro na si Wang Feng. Tinanong siya ng guro kung ano ang ginagawa niya rito, at sumagot lamang ito, na napag-alaman niya, na may magnanakaw sa lugar, at minabuti niya lamang napuntahan. Tinanong siya ni Li Yunxiao, kung bakit sa harap ng kanyang pinto, ito naghahanap kung gayong namataan, ang magnanakaw sa Autumn Forest. Sinang-ayunan naman ito ni Feng Bufing at hingian ng paliwanag si Wang Feng. Hindi ito nagbigay ng paliwanag, at nagmungkahi pa, ng maaring parusa sa mahuhuling magnanakaw. Nais nito na patalsikan sa paaralan, ang kung sino mang mahuhuli. Sa mga oras na ito, ay naunawaan na ni Feng Bufeng ang mga nangyayari, at binalaan niya si Wang Feng sa kanilang plano. Nangako si Wang Feng na magiging patas ang lahat, at mabilis niyang ipagbibigay alam sa headmaster, ang kung sino mang mahuhuli. Inantala sila ni Li Yunxiao, at muling sinabi na pinahihintulutan niya ang pagpasok, at paghahanap sa kanyang silid. Ang lahat ay pumasok sa loob, para masaksihan ang paghahanap. Laking gulat nila na wala silang nakita rito. Agad umiksena si Wang Feng, at sinabing inosente si Li Yunxiao, at maaring iba ang magnanakaw. Inutusan nitong magsialis na ang mga mag-aaral, at ang paaralan na ang bahala magpatuloy sa investigasyon. Pinahinto siya ni Li Yunxiao, at ibinalik ang paratang kay Lan Fei. Nais ni Li Yunxiao, na ipatingin rin ni Lan Fei ang kanyang silid, para sa patas na pag-iimbestiga. Malaki ang kumpiyansa ni Lan Fei, kaya agad itong pumayag. Nagtungo sila sa silid ni Lan Fei. Nang makarating sa lugar, ay agad naman sinimulan ang paghahanap. Nanguna sa paghahanap, ang dalawang kaibigan ni Li Yunxiao. Wala silang nahanap, bukod sa isang kahon, na kinakailangan ng susi para mabuksa ito. Lumapit si Lan Fei, at sinabing, iyon ay lagayan, ng kanyang mga pribadong kagamitan, at tanging siya lamang, ang kayang makapagbukas nito. Nang mabuksan ni Lan Fei ang kahon, ay sumambulat ang tampukang, iba't ibang kulay na salawal ng pangkababaihan. Nabalot ng katahimikan ang silid, na agad namang binasag, ng sigaw ni Lan Fei, at sinabing ito'y pukana lamang ni Li Yunxiao. Agad naman itong kinontra ni Li Yunxiao, at ipinaalala ang sinabi ni Lan Fei, na ito ay pribadong kahon, na si Lan Fei lamang ang may kakayahang makapagbukas. Nagkaisa ang mga kababaihan, at iminungkahi na ipatupad, ang kasunduan na ay patangal sa paaralan si Lan Fei at kung hindi ito ipapatanggal, ay magpaprotesta sila sa harap ng principal's office, at kung hindi peren ito umubra, ay magtutungo sila sa kanyang amang hari para magprotesta. Hindi papayag si Princess Rusho, na mag-aral sa paaralan kasama ang isang malabag na kawatan. Humingi ng tulong si Lan Fei sa kanyang uncle, ngunit hindi siya nito pinansin. Naiwan si Lan Fei sa gitna ng silid, at lugmok niyang pinapanood ang paglisan ng lahat lalong-lalo na si Li Yunxiao. Matapos ang mga pangyayari, ay agad naman nagdesisyon ang paaralan,
at tuluyan ng pinatalsik si Lan Fei. Agad naman itong ibinalita kay Li Yunxiao, subalit, bukod sa magandang balita, ay mayroon ding masamang balita para sa kanila. Ayon, ay ang malapit ng pagdating ng kanilang taunang pagsusulit, at sa kasamaang palad, ay ang tito ni Lan Fei, na guro sa kanilang paaralan, ang mga ngasiwa dito. Lubos ang pag-aalala ni Han, sa kadahilanang maaari silang hindi ipasa nito. Si Li Yunxiao, ay hindi man lang natakot, sa masamang balita, at saad pa nito, na kapag hindi niya ginawa, ang kanyang trabaho, ay sasapitin nito, ang kaparehas na sinapit ni Lan Fei. Tinanong ni Li Yunxiao, kung mayroon bang balita, tungkol kay Lan Zuan. May pagpanik na sagot ni Han, na si Lan Zuan raw, ay nagpakalat na ng balita, na ipaghihiganti niya, ang kanyang kapatid na si Lan Fei. Natuwa naman si Li Yunxiao sa balita, dahil isa ito, sa kanyang inaante, upang makuha na niya ang Rainbow Heavenly Stone, na nasa pendant ni Lan Zuan. Sa ika-4 na palapag ng Alchemy Tower, ay nagkaroon ng isang pagtitipon, upang tignan kung makakapasa na nga ba si Yunxiang bilang isang weapon refiner. Labis ang ipinamalas na golang ni Yunxiang, na nakapagpabigla ng lahat sa kadahilanang kakaiba ang ginawang pag-refine ni Yunxiang sa kanyang weapon. Maraming tanong ang mga ito, na agad naman sinagot ni Yunxiang, sinabi niya ang mga bagay, na eksaktong sinabi ni Li Yunxiao sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi, ipinagbiyagay alam ni Yunxiang, ang impormasyon na ito, ay golang sa isang niyang studiyan, na si Li Yunxiao. Lubos itong ikinamangha nila. Sinabi pa ng Guildmaster, na si Yunxiang daw, ay isang genius pagdating sa weapon refining, dahil nadiskubre nito ang isang pambihirang sikreto. Lingid sa kaalaman nila, na ang lahat ng ito, ay nagmula sa kaalaman ni Li Yunxiao. Matapos ang usapan, ay humiling si Yunxiang, na ipagbigay alam sa kamahalang hari, na huwag nang mag-abala pa, nabigyan siya ng magarbong kasiyahan, dahil hindi niya ito gusto. Sa kanilang lugar, sa tuwing may nakakapasa bilang isang first-class refiner, mayroong tradisyon, na bigyan nila ito ng magarbong okasyon, ngunit ayaw ito ni Yunxiang. Itinuturing na pinakamagaling, sa younger generation si Yunxiang, dahil siya rin ay ikalawa, sa pinakabatang nakatungtong sa martial lord, sa kanilang lugar. Sinabi pa ng ilang elders, na si Yunxiang ay maihahalin tulad, kay Lord Yang Di, at maari pa niya itong higaitan, pagdating ng panahon. Dahil si Yang Di, ay may Gu Fei Yang, na tagaturo samantalang si Yunxiang, ay wala. Hindi pumayag ang Guildmaster sa gusto ni Yunxiang. Ang selebrasyon ay matutuloy, dahil sa loob ng isang taon, ay dalawa sila ni Jirong, ang nakapasa bilang first-class alchemist. Silang dalawa, ay maituturing na rising star ng kanilang lugar, na dapat ipagmalaki. Tinutulan naman ito, ng isa sa mga alchemist, na si Su Yuan, sa kadahilanang batid niya na si Jirong daw, ay nanday para makapasa, at kasalukuyang lumalaban sa lason sa mga oras na ito. Nagulat ang lahat, sa sinabi ni Su Yuan. Ninais naman umalis ni Yunxiang, dahil sa tingin niya, na ito'y sensitibong impormasyon. Agad naman siyang pinigilan ng Guildmaster, dahil sa mga oras na ito, ay isa na rin siyang ganap na alchemist, at may karapatang malaman, ang mga kaganapan rito. Tinuloy ni Su Yuan ang balita, at sinabing napag-alaman niya na si Jirong ay nanday para makapasa, at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At mapapatunayan ito, kapag tinignan ng kamay ni Jirong. Pinalaan siya ng Guildmaster, na huminahon sa pananalita, at baka mali ang kanyang bintang. May nilabas naman na papel si Su Yuan, na isang katibayan sa kung ano-anong binili ni Jirong nitong mga nakaraang araw, at lahat ng ito ay mga gamit panglaban sa lason. Sa ngayon raw, ay nagtatago ito at nakikipaglaban sa lason, gamit ang mga nabiling gamot. Nagalit si Guildmaster Shu Han, at ipinatawag si Jirong. Agad naman dumating si Jirong, at sinimulan na ang paghuhusga. Sinabi ng Guildmaster, na si Jirong, ay inaakusahang nandayan ni Su Yuan para pumasaha, at hawak nila ang ebidensya. Ninas si Jirong, at hininga ng paliwanag si Su Yuan, sabay pinakita ang kanyang kamay, kung may bahid ba ito ng lason, subalit wala silang nakita rito, bukod sa pagiging makinang nito. Nalabis ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Su Yuan, kaya bigla itong gumamit ng divine sense,
para malaman ang sitwasyon ng katawan ni Jirong. Hindi ito pinalampas ni Jirong, at nilabanan niya si Suyuan. Sa lakas ng soul power ni Jirong, ay nabasag niya ng walang kahirap-hirap, ang divine sense ni Yusuan, at bigla itong bumulagta. Nagulat ang lahat, dahil higit na mas malakas ang soul power ni Jirong kahit na ito'y kakapasa pa lamang bilang isang first-class alchemist. Nagsalita si Jirong na siya raw ay totoong alchemist, at hinding-hindi matatalo ng mga mapagpanggap. Sa ilang sandali, nakabulagta si Suyuan, ay nagiba ang itsura nito, at nagmistulan itong matanda.